ng buwan ng taon. At ito po ay magandang simula sa bagong taon habang tayo po ay humaharap sa bagong taon, mga kapatid. No? There are 12 months in a year, and the first year of January, mayroon tayong 10 days of prayer. Okay naman sa akin yun, 10 days of prayer. Sa Muslim, 40 days of fasting and prayer. Walang pangkain. Pero sa atin, 10 days of prayer lang, mga kapatid. At ako ay naniniwala na tayo lahat ay na-bless sa mga subject, sa mga title, sa mga sermon na pinipresenta sa atin ngayong gabi-gabi. Ang aking topic ngayon is about the Holy Spirit. No? The Holy Spirit. Sabi dito sa Biblia, sa Acts chapter 1, verses 4 and 5. Dito po ang sinasabi. Acts chapter 1, verses 4 and 5. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me." And John already baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So tayo po ay pinabaptismuhan sa Banal na Espiritu Santo. Hindi lang Banal na Espiritu Santo sa ibang teksto, pinabaptismuhan tayo with fire. The Holy Spirit symbolizes fire. Bakit fire? Dahil ang fire, mga kapatid, ay umpisa na siya magbakoy, hindi na siya kalayo, hindi na yung mapipigilan. Tuloy-tuloy na yung apoy, mga kapatid, tuloy-tuloy na yung fire, and it's hard to stop that. Fire is good. Fire is very useful. You cannot cook food without fire. Gold, when they melt gold, they melt it with fire. Kung gawin nila yung nickel, they melt it with fire. Yung mga bakal, they melt it with fire. So fire is good. But sometimes, fire is also destructive. Kasi nasusunog ang ating mga bahay. So hindi tayo mag-iingat, mga kapatid. But we need fire. The fire of the Holy Spirit. Lahat tayo dito, mga kapatid, ay we have to pray for the Holy Spirit. We have to pray for the outpouring of the Holy Spirit. It might be a universal outpouring of the Holy Spirit. It might be individualized. It might be given to the whole church. It might be given to individual. It might be given to all of us. And so we have to pray for the Holy Spirit. Kung lahat tayo, mga kapatid, ay matatanggap sa Banal na Espiritu Santo, ang ating iglesia ay undan. Pero kung isa lang, dalawa, tatlo, pabilang na natin sa kamay, nahirapan tayo, mga kapatid. Dahil we need to have a universal outpouring of the Holy Spirit. In other words, dapat lahat ng mga membro sa iglesia ay makatanggap ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Hindi lang si Brother Vinci, hindi lang si Dr. Rama, hindi lang yung mga elder, kahit ordinaryo
Holy Spirit inside the church, there is unity. Dito sa Biblia, may sinasabi dito. Sa John chapter 14, verses 16 to 17. John chapter 14, verses 16 to 17. Ito po ang sinasabi. I will pray to the Father, and He will give you a helper. Sabi ni Jesus, ako ay manalangin para sa inyo. Sinabihan niya ang kanyang mga alagad, sinabihan niya ang kanyang mga disciples, I will pray for you. I will give you a helper. I will give you a comforter. And who is that comforter? That comforter, mga kapatid, is no other than the Holy Spirit. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon Isos na yung mga alagad niya, yung mga disciples, nalulungkot sila. Iwanan na tayo ng Panginoon. Nalulungkot sila. Ano bang sinasabi dito? I will pray to the Father, and He will give you another helper, and He will abide with you forever. Okay? So, sabi dito, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because neither see Him nor know Him, but you know Him, for He dwelleth in you and be in you. Dapat yung Banal na Espiritu Santo na mga kapatid na nandito sa ating buhay. So, it's a comforter. What does a comforter say? Anong trabaho ng Banal na Espiritu Santo? He's guarding us. He's guarding us. Hindi sabihin mga kapatid, siya ay pumipili sa atin. Gusto niyang tumira sa ating mga buhay. Gusto niyang tumira sa ating mga puso. So He's coming to stay in us. And then He wants to teach us. Ito yung trabaho ng Banal na Espiritu Santo. He wants to teach us. Kung hindi tayo marunong mga kapatid, tayo mga elders, kung hindi tayo marunong, the Holy Spirit will teach us. What else? He convicts us. He convicts us. Tama ba yung ating ginagawa? Ibig sabihin, ikonsensya tayo ng Banal na Espiritu Santo. Another one, He directs the affairs of the church. Ulitin ko po, anong trabaho ng Banal na Espiritu Santo? He directs the affairs of the church. Siya po ang nagdikta kung ano ang gawain ng iglesia. Hindi ang church board. That's why kailangan sa church board na manalangin. Mahalingin na manalangin, mga kapatid. Hard prayer. So that you will be guided according to the dictate of the Holy Spirit. Ang ating mga ginagawa ay tama. He guides the affairs of the church. What else? The work of the Holy Spirit. He help and intercede. They help and intercede for all of us. Mali yan. Ang tanong ngayong gabi, mga kapatid, do you listen? Do you listen to the still small voice? And that still small voice is the voice of the Holy Spirit. Minsan, hindi natin marinig yung still small voice ng Panginoon. That's why it's good to listen. Sometimes we do the cooking and we do not listen. But we have to listen to what the Holy Spirit dictates us. Then, inspire us. The Holy Spirit inspires all of us. We are inspired to do His work. We are inspired to do family ministry. We are inspired to have medical mission. We are inspired
of their growth, the Holy Spirit inspired to all of us. We are inspired to visit people. We are inspired to give Bible study. Why? Because that is the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit inspires us. Kung ikaw ay isang chorister, you are inspired to lead out in soul service because you are inspired. Kung ako po ay nagsisermon and I will preach, I am inspired to preach because the Holy Spirit is talking to me. It inspired all of us. And finally, the Holy Spirit sanctifies us. It sanctifies us, mga kapatid. Kahit tayo po ay makasalanan, the Holy Spirit will sanctify us. Ito yung trabaho ng banal na Espiritu Santo. Ayaw kong babaan yung ating message ngayong gabi kasi we should have time for prayer. We should have time for prayer. Let me bring you a quotation here. I have a quotation here. When we have the Holy Spirit, we can be transformed. Ulitin ko po. Kung mayroon daw tayong banal na Espiritu Santo, tayo po ay magbabago. Magbabago ang ating buhay. When we have the Holy Spirit, we can be transformed. What else? We can be motivated. What else? We can commonly directed and energized. So kung mayroon tayong banal na Espiritu Santo, mga kapatid, tayo ay na-transform, tayo po ay motivated na pumunta dito sa simbahan, lalo na pag-araw ng Sabat. Palagi kong sinasabi na darating ang panahon na hindi na kayo makadalo sa simbahan dahil kayo ay matanda na, hindi na kayo makalakad. Maghintay na lang kayo kay Dr. Habang na dalawin, maghintay kayo kay Pastor Harry na dalawin kayo kasi hindi na kayo makapunta sa simbahan dahil kayo ay matanda. Darating yung panahon, mga kapatid. So while we are still young and we can still go to church. Because time will come, you will never go to church. Maghintay ka na lang, ako dalawin ni Helen Katolik ko. Ako dalawin ni Brother Victor, Brother Lindy. Hindi kayo padalo. Kayo hindi sila pinag-pinuntahan. Yung mga revival ko doon sa Pangasinan, last December, sinabi ko sa aking mga kasama, dalawang araw na walang umpisa sa visitation, yung school. Mayroong isang famous na pianist organist. Pumasok siya sa isang cathedral. Habang siya pumasok sa isang cathedral, mga kapatid, nakita niya yung organist na play sa organ. Sabi niya, "Sir, can I play the organ?" Sabi yung organist, "No. We don't allow stranger to play the organ. We don't allow stranger to play the organ. I'm sorry." Pero yung famous na organist, mga kapatid, a well-known organist insisted, "Sir, will you please give me the chance to play the organ?" Dahil nag-insist yung organist o yung famous organist, so binigyan na ng pagkakataon. Habang nag-play sa organ itong famous na organist, mga kapatid, yung in charge doon, the organist at the cathedral, the Maghasa, he was amazed because the cathedral was filled with
amazing music. So hindi siya nakapigil, tinanong niya, nilagay niya ang kanyang kamay sa shoulder ng tagpay sa organ. Sinabi niya, "Sir, who are you?" And then, yung organist na play sa piano ng kapatid ay ang Mendelssohn, the famous organist. Mga kapatid, kung pagpupulutan natin ang banal na Espiritu Santo pumasok sa ating mga buhay, pagbabago ang ating mga buhay. And then, we can be transformed. Ano ang bunga ng banal na Espiritu Santo? What is the fruit of the Holy Spirit? Faith. Number one, the fruit of the Holy Spirit is love. Number two, the fruit of the Holy Spirit is joy. Number three, the fruit of the Holy Spirit is peace. Number four, the fruit of the Holy Spirit is long-suffering. Number six, the fruit of the Holy Spirit is gentleness. Number seven, the fruit of the Holy Spirit is goodness. Number eight, the fruit of the Holy Spirit is faith. Number nine, the fruit of the Holy Spirit is meekness. And last, the fruit of the Holy Spirit is